Panahon na para magising, at panahon na para, manalangin. Maligayang pagdating sa Awakening Wednesdays. Ito si Jennifer Leclerc, tagapagtatag ng Awakening Prayer Hub's Global Movement sa mahigit 100 bansa. Gusto naming maging opisyal na bahagi ka ng aming pamilya. Maglunsad ng hub ngayon sa awakeningprayerhubs.com. Simulan na natin ang pagtuturo ngayon. Makinig. Gusto naming pag-usapan kung ano ang panalangin dahil gusto naming magkaintindihan. Gayanan, maraming pananaw kadika ano ang panalangin tagay ng maraming kahulugan, maraming aklat bukod sa panalangin. Ngunit mag-usap lang tayo ngayon. Hayaan mo lang akong pukawin ka yan kaunti. Kaya alam mo, sumulat ako ng aklat, The Intercessor's Devotional Tour, at makakakuha ka ng kopya niyan sa aking website sa jenniferleclaire.org, Tinoho, sa Amazon. Gusto kong kunin ang isa sa mga entry at nais kitang kausapin mula sa puso. Kalingatan nating magkaisa, not na magkaisa. Bantot ikaw ang makakagawa ng pagkakaisa sa mga tao. Kung lahat kayo ay may iba't ibang kaisipan tungkol sa kung ano talaga ang panalangin, na maraming kahulugan yung panalangin. Kaya magtuon tayo sa layunin, manalangin para sa kalooban ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Talakayin natin ito. Magsimula tayo sa kasulatan. Awit 141:2. Hayaan ang aking panalangin na iharap sa iyo bilang insenso, ang pagtaas ng aking mga kamay bilang alay sa gabi. May sinasabi ng salmista na panalangin ay insenso. Kapag nagdarasal ka, parang insenso and akyat sa trono ng langit, may mga mangkok sa langit na nangongolekta ng panalangin ng banal. Kapag puno na ang mga mangkok, matutumba ito at darating ang sagot. Hindi tayo magdasal basta-basta, hindi tayo magdasal para sa kahit ano. Gusto nating ipanalangin nasa puso ng Diyos sa tamang panahon. Gusto nating mag-intercede para kanyang kalooban, plano layunin, kaharian agenda sa tamang panahon. Kailangan nating marinig kanyang puso at malaman kanyang salita. Gusto kong basahin mula The Intercessor's Devotional at pag-usapan ito. Umaasa akong magbigay inspirasyon iyong puso manalangin. Narito pananaw ko mula The Intercessor's Devotional. Kung tatanong mo din tao kung ano, panalangin makukuha ka din sagot. Oo, panalangin ay pakikipag-usap. Diyos, pero higit pa roon, ang pagtinging paano tinukoy. Bihasang intercessors ang panlangay nakagulat. Papasukin ako sa mga lalaki ng Diyos na may haimkarib dayong mga pananaw sa panalangin bayawes kahanga-hanga. Tingnan natin si S.D. Gordon, si St. Augustine ng Hippo, si Charles Spurgeon, si Andrew Murray, at ibabahagi ko ang aking kahulugan. Maunawaan ang panalangin. Ang panalangin ay hindi pagmamakaawa o pagpilit sa Diyos. Pag-angat ng kanyang kalooban sa pangalan ni Jesus. Alamin ang kanyang kalooban. Pasukin ang mga kahulugang ito. S.D. Gordon, manunulat at ministro noong ika-18 at ika-19 na siglo, ay nagsabi, ang panalangin ay pag-uulit ng pangalan ni Jesus sa mga tainga ni Satanas at paggiit sa kanyang pag-atras. Ngayon talagang kawili-wili yun. Sigurado akong si Gordon ay may pinalawak na bersyon o ng kahulugang iyon o hindi iyon ang kabuuan ng kanyang pag-unawa sa panalangin. Ngunit narito ang isang tao na may kaisipan ng espiritual na pakikidigma. Ngayon, hindi lahat ng panalangin ay espiritual na pakikidigma at hindi lahat ng espiritual na pakikidigma ay panalangin lamang. Ito ay pananampalataya at gawa. Ito ay panalangin at aksyon sa maraming pagkakataon. Ngunit siya ay may kaisipan ng pakikidigma. Ang panalangin ay ang pag-uulit ng pangalan ng nagwagi, si Jesus, sa mga tainga ni Satanas at ang paggiit sa kanyang pag-atras.
Ang panalangin ay humahadlang sa mga plano ng kaaway. Ang panalangin kung gayon ay isang sandata laban sa mga madilim na puwersa na nangangahas na manghimasok sa kalooban ng Diyos sa lupa. Gusto ko ang pananaw na iyon. Ngayon sa aking paaralan ng panalangin, maraming panimulang kurso tungkol sa iba't ibang uri ng panalangin, kaya't mahirap tukuyin ang isang kahulugan. Ngunit kung kailangan mong tukuyin ito, itatabi ko ang aking kahulugan dahil may napakalawak na saklaw ng iba't ibang uri ng panalangin, mga panalangin ng pagtatalaga, ang panalangin ng pananampalataya, panalangin ng espiritual na pakikidigma, pamamagitan, panalangin ng pagdadalamhati. Napakaraming uri ng panalangin, ngunit lahat ito ay nakaugat sa parehong ugat, sa parehong layunin. Ngayon, sinabi ito ni San Agustin ng Hippo, isang ika-4 na siglo teologo, at ang kanyang pananaw ay ito. Sipi, kung napagtantuman natin o hindi, ang panalangin ay ang pagtatagpo ng uhaw ng Diyos sa ating uhaw. Nauuhaw ang Diyos na tayo ay mauhaw sa Kanya. So, anong kaisipan? Ang panalangin ay nakabatay sa relasyon, tama? Ito ay relasyon, isang pagkatagpo. Kapag nananalangin tayo, nakikipagtagpo tayo sa Diyos at siya sa atin, tama? Gusto niya tayong hilingin sa Kanya ang ating mga pangangailangan at manindigan para sa iba, sa ating lungsod, bansa at mga tao sa ating buhay na maaaring kilala o hindi siya. Kaya ang panalangin ay dapat magdulot sa atin ng uhaw, tama? Dahil kapag nakita natin ang mga sagot, gusto nating patuloy na uminom mula sa bukal na iyon. Sinabi ni Jesus, humiling at tumanggap upang ang inyong kagalakan ay maging ganap. Teresa ng Avilas, mistiko mula sa Espanya, mga reformista, manunulat, mga teologo. Ang panalangin ay walang iba kundi ugnayan sa Diyos. Tungkol sa relasyon, magandang damdamin talaga. Si Abraham, Moises, David, mga kaibigan ng Diyos. Ano ang karaniwan nila? Nanalangin sila. Gusto mo bang maging kaibigan ng Diyos? Manalangin. Lahat tayo ay kaibigan ng Diyos. Pero may antas, may kaswal, at malapit na kaibigang parang pamilya mo. Gusto nating maging ganun kay Spurgeon, prinsipe, mangangaral, nagsabi, ang tunay, panalangin, hindi lang mental, ehersisyo, vocal, pagtatanghal. Mas malalim, espiritual, transaksyon, lumikha, langit, lupa. Gusto ko na ito ay isang transaksyon. Humihingi, tumatanggap, tama? Ngunit ang susi ay hindi lang para sa sarili. Ito ay humingi para sa kung ano ang gusto niya, hindi lamang mga natural at espiritual na pagpapala. Seksyon ng Apostolikong Ministeryo ng School of the Spirit TV tungkol sa mga apostolikong panalangin at inaanyayahan kitang kunin ang kursong iyon. Pagpapalain ka nito. Si Billy Graham, ang yumaong ebanghelista, Billy Graham, ay nagsabi, ang panalangin ay espiritual na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng tao at Diyos, isang 200 na relasyon kung saan ang tao ay dapat makipag-usap at makinig sa Diyos. Gusto ko ito dahil napakaraming tao nagdarasal sila at hindi sila humihinto upang makinig sa sagot ng Diyos at minsan hindi siya agad sumasagot kapag humingi ka. Sa ibang salita, hindi siya agad sumasagot. Dapat tayong makinig. Dapat nating asahan na siya ay magsasalita pabalik sa atin. Kung ang panalangin ay talagang isang pag-uusap, dapat tayong makinig para sa kanyang tugon. Sa wakas, si Andrew Murray, isang pastor, guro at manunulat mula sa South Africa, nagbigay siya ng pananaw sa panalangin. Sinabi niya, ang panalangin ay pag-abot sa hindi nakikita. Ang pag-aayuno ay pagbitaw sa lahat ng nakikita at pansamantala. Ang sinagot na panalangin ay ang pagpapalitan ng pag-ibig sa pagitan ng ama at ng kanyang anak. Kita mo, bumabalik ito sa relasyon kaibigan. Ano ang panalangin? Ito ay isang transaksyon sa relasyon ng nagmamahalan. Well, iyan ang aking kahulugan. Pero hayaan ninyong ibigay ko sa inyo ang aking opisyal na definisyon. Ang panalangin ay isang regalo na nagbibigay ng imbitasyon para sa tulong, humiling ng banal na interbensyon at palayasin.
ang kaaway mula sa inyong paligid sa pangalan ni Jesus. Iyon mga kaibigan, ang panalangin, ituro ko ito sa paaralan ng panalangin at pamamagitan. It's on true ng puso Share Awakening Prayer Hubs at nais naming makita kayong sumali sa amin ng opisyal. Inaanyayahan namin kayong manood ng aming eksklusibong nilalaman dito. Hindi mo ito makikita kahit saan pa. God, nice naming pagpalain ka. Nice naming palaguin ang relasyon sa iyo. Kailangan to ng lungsod ng panalangin. Tapos nagbibigay kami ng pagsasanay, buwanang pagsasanay sa aming grupo, mentorship. Meron kaming mga pinuno sa rehiyon. Meron kaming maliliit na pagpupulong ng panalangin. Sumali, makilahok ka. Ngayon na ang oras. Dam pumunta sa awakeningprayerhubs.com new at alamin kung ang prayer hubs ay tama para sa iyo. Palain ka ng Diyos. Karon ka araw tagumpay.